Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, breaking news guys. PBBM at Inday Sara, bumagsak ang approval at trust rating. Yan ang latest survey ngayon ng Publicus Asia INC. So itong Publicus na to guys, credible to. Lalo na nung kampanya nung last 2022, tumatama ang kanilang survey. So sabi nga ng ilan, baka nga ito binawasan pa dahil nga sa sobrang dismayado ang mga tao ngayon, lalo sa taas-taas ng bilihin, ay talaga namang babagsak ang kanyang rating. So unahin natin guys yung approval rating. So, nung second quarter, guys, ibig sabihin nito, yung April, May, at saka June, nakakuha sa nun ng 62%. Medyo mataas pa ng konti. Pero ngayong third quarter, July, August, September, bumagsak sa 55%. So, 7% ang nawala sa kanya. At sa kanyang trust rating, ito, nung second quarter, April, May, June, 54 na lang. Diba? 54%. At ngayong third quarter, July, August, September is 47%. So, ibig sabihin guys, lagpas sa kalahati, wala nang tiwala sa Pangulo, sa kanyang trust rating. Bagsak na. Bumagsak na. So, ibig sabihin yung 31 million, marami na doon ang nagsisisi. Eh, siyempre, yung hindi pa bumoto sa kanya, di ba? Kaya, ito, hindi mo na ito may kakaila. Hindi na nila may tatago na talagang marami ng dismayado. So, paano nangyari ito? Bakit bumagsak, di ba? Eh, alam naman natin, napakataas ng, sa survey pa lang noon. 60 to 70 nga siya, di ba? Yan ang pinakamalakas na survey. Pero ngayon, pagkatapos manalo, pabagsak na siya, guys. So, ano bang issue dito? Bakit nga humantong siya sa ganyan? So, wala nang iba kundi, unang-una, yung bigas, guys. Di ba? Yung pinangako niyang bigas. At ngayon, ay sinisingil na ng taong bayan. Dahil nangako siya ng 20 pesos kilo ng bigas. Tapos, ang nangyari, dumoble pa. Halos magti-triple na dahil nagsi-60. Meron ng 54, 57, hanggang 60 na yan. 60 plus pa. So, taliwas doon sa pinangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas. So, yung mga supporter naman niya, mga vlogger, nagpapalusot pa. Di ba? Sabi nila, hindi, aspiration lang yun. Hindi naman yun, hindi naman yung pangako. So, binubudol din nila kanilang sarili. So, totoo nga ba yun? Hindi niya talaga pinangako, nakagaya ng mga sinasabi ng supporter nila. So, i-fact check natin, guys. So, ito guys, panoorin natin yung fact check ng News 5 para malaman natin. Alright? So, pasok, Ed Lingaw. Niya pa lamang pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger pinagkakalat na wala naman daw ganyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. ₱20 kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng nunay kumakandidato sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero resback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger. Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay nahalal na Pangulo? Inalam po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng statement ang partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo kung sakaling siya ang mananalo sa halalan.
Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas kapag siya ang maging Pangulo. Nito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos na sila'y nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito na mapababa ang presyo sa 20 pesos kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang sufficient production ng bigas. Payo lang mga kapatid, maging mapanuri po tayo sa ating mga nababasa o napapanood online, lalo na po sa mga issue na nakaka-apekto sa atin at sa ating bansa. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang pinangako niya. Yung Partido Federal mismo ang nagsabi kung saan sa tumakbo. Yan ang partido niya nung tumakbo siya. At si Gadon din guys, senior na rin yan. Nakita rin natin yan sa kanyang post. Na yun daw ang pangako niya. Napakaganda ng kanyang mga pangako. Pero unti-unting naglalaho at napako na talaga. At sa ngayon, di ba? Sinasabi mo mismo nila na hindi nila kaya yan. Yung 20 pesos. Pero maraming naniwala. Kaya sobrang ang daming dismayado. So, ibig sabihin nito guys, sa dami ng sa dami ng ano guys, sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, talaga namang wala pa tayong halos nakikita o nararamdamang solusyon. Dismayado talaga ang taong bayan. So, lalo na ngayon, lalong bumulusok na lahat ng presyo. Pagsama-samahin mo na, bigas, sukal, di ba? Gulay, yan guys. Lagi ako namamalengke every week. Gulay, talaga namang napakataas yung kamatis, 10 piso isa. Minsan may 13, 15. Yung okra ngayon, 3 piraso na lang, 10 piso. Minsan 4, di ba? Dati, dami yan. So, halos lahat, di ba? Kuryente, di ba? Sumubay pa yung gasolina. So, halos lahat na guys, tumaas na talaga. Kaya ang tao talaga naramdaman. Parang wala tayong maramdamang solusyon. Sa gobyerno, puro band-aid solusyon, di ba? Kaya nag-price ceiling sila dahil naramdaman nila na ang taong bayan dumadaing na talaga, nagre-reklamo na. Pero, ganun pa man yung ginawang solusyon na band-aid lang din. Hindi lahat, di ba? At hindi mo rin naman makakain yung 41, di ba? Kulay dilaw nga yun, nakita ko na sa palengke. So, hindi pa rin. So, mas marami pa rin ang bumibili. Mataas pa rin. Kaya hindi pa rin maramdaman yung 41. Iilan lang yun. 110 million tayo. Di ba? At ang alam natin, 2 weeks na lang yan, tatanggalin na rin dahil hindi effective. Sinubukan lang nila para lang maawat, di ba? Kumbaga sa pampalubag loob lang dahil nagreklamo na ang taong bayan. So, ang masaklap pa nito guys, DA Secretary pa ang ating Pangulo. Yan ang pinakamasaklap dyan, di ba? Na dapat sana dahil presidente siya yung secretary ng DA, dapat ito yung pinakamahusay na ahensya. May isang taon na siya, dapat yung panahon na to, nararamdaman na ng taong bayan o nakakamit na natin yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pero ang nangyari, lalong tumaas. So, kaya ngayon, hindi na nila maitago ang pagkadismaya ng taong bayan. So, ito yung nangyayari na kung nung kampanya, pwede yung pambula-bulahin ng taong bayan dahil hindi pa ramdam. Pero sa kasalukuyan, ramdam pa. So, hanggang ngayon, wala pa rin silang matinding solusyon. Imbis na gumawa sila ng long-term solution na talagang ramdam ng tao, nagugas kamay pa sila. Dahil nga hindi na nila masolusyonan, ano sinabi nila? Hugas kamay at sinisi sa hoarder at smuggler. Di ba? Dami nila, di ba? Ang daming smuggler ngayon, sabi, sinisisi lagi, di ba? At kasi, raid lang sila ng raid, di ba? Sa dami nilang na-raid, guys, hanggang sa ngayon, wala pa rin nakakasuhan. Kaya nga, di ba, ang sabi nga ni BBM, di ba? Ano bang sabi niya? Guys, ito sabi niya, guys, basahin ko lang. So, ito yung sabi niya. Wait lang. Yung commercial, guys. So, di ba sabi niya, bilang na, ang sabi niya, ang araw nyo, sabi niya sa mga smuggler, di ba?
So, mula nung sinabi niya yon, hanggang ngayon wala pang nakukulong o nakakasuwang smuggler. Di ba? Kasi kung talagang seryoso talaga siya at matindi, di ba? Nasa iyo lahat ng kapangyarihan eh. Presidente ka, trilyon ng budget, di ba? Pwedeng pagbuhusan yan, priority yan. Bakit wala pang nakukulong? Kahit nagbilang na siya ng araw na lumagpas na. Even si Martin Romualdez, kasama pa nga si Erwin Tulfo nun eh. Nag-ano sila dyan sa Bulacan. Nag-grade sila, napakarami daw nakitang bigas. Pinakita yun sa media guys eh. Binigyan lang sila ng 15 days para yun i-comply yung mga dokumento kung talagang illegal o hindi. Pero hanggang ngayon wala pang updated report nasaan na yung smuggler ngayon. Bodega lang guys ang nahuhuli nila pero yung may-ari wala. So walang makakasuhan. 'Di ba? So lumalabas guys, parang mahina ang gobyerno kasi gobyerno ka, 'di ba? Patatalo ka sa smuggler at saka sa hoarder. At saka pinagtataka natin 'yan. Bakit sa dami ni-raid na warehouse, 'di ba? Na mga bigas na nahuli nila, sinasabi lang nahuli nila. Ibig sabihin niyan, lumusot sa custom, 'di ba? Hindi ba doon muna bago lumabas 'yan? Ibig sabihin, even sa custom hindi nila kaya. Hindi nila kaya at sa dami nun hindi nila nakita, 'di ba? O may nagsasabi, may sabwatan din, 'di ba? Pero gobyerno ka, 'di ba? Dapat ikaw ang masusunod, ikaw yung matapang, ikaw yung tumutugis sa mga ganyan. At dahil alam naman pala nila, 'di ba? Na may smuggler tsaka hoarder. Bakit walang mahuli? Yun lang po ang matinding tanong dyan. Kaya hindi masolusyonan guys. Yung ano natin. At marami nananawagan na mag-resign na si Pangulong Bongbong sa pagiging secretary ng DA. Kasi nga, hindi niya kayang solusyonan. At di naman sa expert dyan. Maraming magsasakang malalaking grupo ang nagsasabi, umalis ka na dyan. Maglagay ka na ng tamang tao dyan. Kasi nga, presidente na siya, di ba? Ang dami niyang ginagawa. Wala pa naman nasisolusyonan sa ngayon. E paano pa kaya to? At hindi lang yan, di ba? Siya rin nagsabi si Panginiban, hindi siya nag-a-attend 6 months na at wala silang plano, hindi nila pinag-uusapan ang 20 pesos na kilo ng bigas. Kumbaga, urgent na, crisis na tayo, hindi pa inuupuan. Hindi pa na inuupuan yung ganitong matinding problema. Matindi na po ang problema natin sa bigas at sa bilihin. Pero wala pa rin nakikitang solusyon yan. So, kaya kung talagang gusto nilang matapos to, yung sinasabi ng smuggler holder, tugisin na, di ba? Ibuhos na lahat ng budget dyan, yung confidential fund, 4.5 billion. Di ba? Ano nga nila, tugisin na talaga nila, ibuhos na lahat ng powers nila. Kasi pag hindi nito nasolusyonan, isang taon pa lang siya, hindi na natin alam mangyayari pag nagwala na ang taong bayan. Yun ang malungkot na totoo yan. Diba? So, kaya nga marami na ang nadismaya guys. So, papakita ko lang sa inyo ilan sa mga na-survey, actually sa palengke, kung ano ng damdamin. Dito mo kasi malalaman ng damdamin ng ng tao. Kung gusto mo malaman kung dumadaing ng tao naghihirap sa palengke, nandiyan lahat ang uri ng mga ordinaryong tao. So, check natin yung ibang nagsabi nito ito. Guys, yun. Patuman ng patuman, walang kinikita, syempre, mga tao wala namang pera eh. Tapos matataas pa yung mga bilihin. Dati na sa 1,000 mo, marami ka nang mabibili ah. Kasi pang 2,000 na ngayon, hindi na inaabot ng 1,000 eh. Mas maganda pa po yung dati. Sana po, makaka ang lahat ng bagay. Hirap na po kami. Mahirap lang po kami, nagtitila lang po kami. Makaraos kami. Saka sobra po ng init dito ng LNEA. Nasa loob na po kami, na-arrest pa kami. Paano po ang puhunan yun ay? 5-6 lang po. Kakapit sa 5-6? Tulungan niyo po kami. Para magkaroon po kami ng korte puhunan ng 5-6. Totoo yun. Sobra po ng hirap. Pag nabarya may 1,000, konti-konti lang ang mabili. Sa sobrang mahal ng bilihin. Super mahal ng bilihin. Yan ang magsasabi. Nay, ano na po ba ang halaga ng 1,000 ngayon? Parang 100 na
halagang 1,000. Wala, kunti lang. Tinganan ko po ng isang hindi kahit dati. Dagdagan sana yung mga sahod at saka yung mga tindera sana pagbigyan. Yan ang mga pwesto. Nay, kamusta na halaga na 1,000 ngayon? Parang 100 lang. Mahal pa siya yung mga kulay. Ang mahal ng bilihin. Presidential ko. Ganyan mo siya eh. So, marami nitong isda. Ang puntan ko. Ma'am, naiyak kayo na yan. Nahirap kasi, no? Hirap ang buhay. Sa araw-araw na no? Nay, may bigas na pang 20 pesos ngayon. Magkano ang bigas nyo? Pinapakain niyo po sa pamilya na. Meron pag 38 po. Ah, 38. Maganda na yun, Nay. So, pag ikukumpara nyo, ano pong mas maganda? Kasi ang mga tao, kapag ang mga tao, So yun guys, di ba? Konti lang yung pinakita natin. So, yun ang hindi mo talaga may kakailat. Nakakalungkot. Di ba yung isa na idol ko yun, sabi niya, gusto pa si President Bongbong, idol ko yun, sabi na iyak pa, di ba? Parang sobrang dismayado yung tao na umasa siya. Karamihan po ganun eh. Kaya hindi may kakaila, yung 20 pesos na yan, yan ang matinding epekto sa taong bayan. Kaya nga, bumagsak ang kanyang rating. Sa mindset talaga ng tao, gagawin niya. Kasi pinangako nga, di ba? Kaya marami naniwala eh. Ini-expect nila, marami tayong narinig ng ganyan. Even ako guys, yung mga kakilala ko sa probinsya, mga kumpare ko, mga kamag-anak na bumuhoto sa kanya, dismayado, minumura pa nga actually siya eh. So, ito na yung real talk talagang nangyayari sa buhay. Na talagang hindi na kaya ng taong bayan. Pag tumagal pa to, hindi na natin alam ang mangyayari kung hindi nila masolusyonan. At dito mo makikita talaga ang leader, di ba? Kung talagang strong siya, eh makahanap kagad siya ng solusyon. Actually, may solusyon na dito si Isko dati, di ba? Nangangampanya siya. Parang na-forecast niya na nga ito eh. Tataas yung gas. Excuse me. Tataas yung bilihin. So, kung hindi mo control, especially yung gasolina, kasi world market yan, eh, wala naman talaga control ng gobyerno yan. Ang sabi ni Isko na naalala ko guys, eh, no? Kung hindi ko mo-control yung presyo ng gas, ang sabi niya, sa world market, meron kang makokontrol na bilang gobyerno. Ano yun? Eh, yung tax, di ba? Ito nga ini-implement eh. Yung pinopropose, di ba? Na ikat muna yung tax sa gasolina, excise tax. Kasi dalawa tax natin guys sa gasolina. Excise tax tsaka isang VAT. Yan. Ang laki kasi niyan, 35% halos sa presyo. Kaya kung sa, isipin mo 35, kasi 100, 35 pesos sa gobyerno yun. Di ba? So yung 65, yun lang. 55, yun lang sa ano. Yun lang sa may-ari ng gasolina. Kaya apektado lahat eh. So ngayon, kung tatanggalin yan, temporary lang naman, di ba? Ang problema, ayaw umatras ng gobyerno. Hindi ba sila joke, no? Di ba? Sinasabi nila, hindi, baka malugi. Maraming project ang mawawala o mga serbisyo. Pero sa budget naman, di ba, tinanggalan, binawasan yung DOH, binawasan yung mga universities, di ba? Mga state university na, binawasan naman, di ba? Lumaki yung mga confidential fund nila. Pero sa mga ganun, wala silang ganun sinasabi, hindi sila nagka-cut ng budget na pwede naman din nilang i-adjust para patulong sa tao, di ba? So, ayaw umatras ng gobyerno. At ang sabi nga ni Isko nun, kahit umatras ka, hindi naman malulugi ang gobyerno. Eh, bakit? Sa tao napunta yung tax, di ba? So, halimbawa, yun, sabi natin 30, binawasan mo ng kahit kalahati lang, o di may 15 pesos pa yung isang tao, di ba? Kung sa 100 lang yun, eh, kung 1,000 yun, hindi 150 na rin, di ba? Halos. So, malaki, di ba? At masisib na ng taong bayan yun. At maganda nun, kapag kalahatan, hindi kagaya ng ayuda, bigay-bigay lang sila ng ayuda, eh, ilan lang ang tumatanggap. Lahat naman gumagastos, di ba? Yun ang nagiging problema. So, sa ngayon guys, yung kay Sara, punta tayo kay Sara. So, si Sara Duterte,
bumagsak din. Nung second quarter, April, May, tsaka June, 67% siya. Di ba guys? At nung third quarter, yung approval rating niya is July, August, September, bumagsak sa 62%. At yung kanyang trust rating is second quarter, 61 pa siya. At ngayon, third quarter, 55 na lang. So, medyo naaalarma sila ngayon, guys. Di ba? Mapansin nyo, lahat ngayon dumidepensa. Ano naman nagiging problema ni Inday Sara? Confidential fund, guys. Doon napatunayan na maraming naniwala. At kasi hindi pa rin niya pinapaliwanag hanggang ngayon. Yan ang problema kay Inday Sara. May pagkakataon na siya nung nasa Kongreso siya, nasa Senado siya, di ba? Sana pinaliwanag mo ng maayos. Ang tanong lang naman, napakasimple lang. Ang pagtanong nila Castro, nila Senator Ontiveros, saan mo ginastos yung 125 million sa loob ng 19 days at gumagastos siya ng 7 million? Nung last year, 2022 to, guys, ha? December. At maalala ko, nung December na yan, yan ang kataas-taas ang presyo ng sibuyas, guys. Diba? Naghihirap ang taong bayan. Ang sibuyas 800, halos hindi mabili. Nag-trending yan, viral yan, di ba? May nahuli pa nga dyan flight stewardess, hinuli. Dahil bawal daw yun, dahil nga sa sobrang taas, bumili sa abroad. Nung dinala dito, hinuli pa sila. So, kasagsagan ng taas ng presyo ng sibuyas noon, tsaka ng asukal, medyo tumataas na rin noon. Pero sa'yo, gumagastos ng 7 million. Di ba? So, ngayon, ang sabi ng mga nagtatanggol sa kanya, ano yun dinala niya sa confidential fund sa paghuli, sabi daw na, ng NPA, sa surveillance ng mga komunista. So, ako naman, sige, sakyan natin. Halimbawa lang, talagang sa NPA yan, sa komunista. So, yung 125 million, di ba? Sa loob ng 19 days, gumagastos siya ng 7 million hanggang sa maubos yun. Ilang NPA kaya ang nahuli nila sa loob ng 19 days, guys? Mula nung na-receive nila yung pera, kasi yan ang dinidepensa ng mga supporter niya. So, kung ganon, mula nung natanggap yung pera, December 13, 5:13 p.m., alam pa natin, di ba guys? Ilang NPA ang nasa surveillance at nahuli nila yung 125 million. Sulit ba yan? Baka naman mamaya wala silang nahuli. Ano yun? Kwentong barbero lang, di ba? Sabi nila sa NPA at komunista. Pero wala naman palang nahuling NPA kasi wala naman, sabihin natin, confidentially, kahit hindi pwede ipakita yung mukha, yung datos lang ang kailangan natin. So, halimbawa, sabihin nila, unang December, NPA, naka-1,000 kaming NPA, nahuli namin. No? Di, para sulit kung wala silang nahuli. Kasi wala naman nilalabas na nahuling NPA. So, ibig sabihin, invento lang. Kaya, hindi pa rin yan may paliwanag, guys. At ang matindi pa nito, di ba, hindi may paliwanag na may mersyonal pa itong si Inday Sara. Sinasabi niya yun, na wala na rin siyang respeto kay Castro at kay Ontiveros. Hindi sila lawyer, di ba? Pero marami na nagsasabi, labag sa batas ang kanyang ginawa. So ngayon, talagang makita nyo guys yan sa picture, yung confidential fund ang talaga nagiging pinaka malaking issue ni Inday Sara. Wait lang guys, yung alaga ko. Yun ang pinakamalaking issue niya. Kita mo guys ito yung picture. Saan ka nakakita? DepEd guys. DepEd. Mas mataas pa ang confidential at intelligence fund niya kaysa sa national security. Di ba? So, common sense lang. Education ka, di ba? Kaya nga dapat ang asikasuhin niya yung pagpatayo ng mga eskwelahan, kasi kulang tayo sa classroom, mga teachers, yan ang asikasuhin niya. So, kita mo guys, nilagyan ko pa yan. First prize. Nilagay ko pa yan, first prize. 500 million plus 150. Vice President tsaka sa DepEd, ang kanyang budget. Sa NICA, ito yung National Intelligence Coordinating Agency, 341 million lang. Sa National Security guys, 120 confidential fund. At yung
Ito, dito ka matatawa. Philippine Coast Guard, 10 million lang. Nasa panahon ngayon, may banta sa atin ng China at winawater cannon gun na tayo. Kailangan natin ng maraming barko para magpatrol dyan. I-depensa ang ating West Philippine Sea, di ba? So, ano na nangyari, di ba? Bakit pinapayagan yan ng mga nasa military? Dapat sila mismo nagreklamo din yan, di ba? Kahit sabihin natin, Vice President siya, hindi naman niya pera yan eh. Di ba? Hindi niya pera yan. Bakit mas mataas pa siya sa mga militar? Di ba? DepEd Secretary siya. Ibig sabihin, mas expert pa yung DepEd kaysa sa mga militar natin, guys. Sa pagdating sa surveillance, paghanap ng mga NPA o komunistang dinadahilan nila. Di ba? Ang laki eh. Yun oh. Ito guys, yung pa isang picture dyan, no? Confidential Intelligence Fund, the Secretary of National Defense and Uniform. Ayan guys, tingnan nyo yung Department of National Defense, Office of the Secretary, ang confidential pa niya is 87 million lang. Yung intelligence pa niya, intelligence expense, 10 million lang. Yung Philippine Navy guys, 39 million, 0.7 intelligence expense. Tapos yung Philippine Navy, 444, di ba? Ang kanilang intelligence expense. At yung Philippine Air Force, 17 million intelligence pa. At ang Coast Guard, yun na nga, 10 million. So, di ba? Common sense lang eh. Bakit mo pupunta ng malaki ang DepEd kaysa sa kailangan barko ng Coast Guard o ng mga nagsasurvey dyan, mga military, AFP, Navy. Di ba? Dapat yung mga mismong congressman, mga senador natin, tinatanong yan. Di ba? Dapat tinatanong yan. Ang problema, nung nag-budget hearing, walang nagtanong sa kanila. Sa Senado, dalawa lang ang nagtanong. Si Ontiveros at saka si Coco Pimentel. Sa Kongreso naman, si Castro lang, tsaka sila Manuel, yung mga makabayan, black. So parang wala silang pakialam sa pera ng kaban ng bayan. Hindi naman yan kay Sara. Kaya the more na tumatagal to guys, the more na dinidepensahan nito, lalong nalulubog si Sara Duterte. Para itong kumunoy. Di ba yung kumunoy? The more na gumagalaw ka, palubog ka ng palubog. Kasi nagkasablay-sablay yung mga depensa nila. Itong si Kimbo, di ba? Na sip-sip kay Sara. Itong si Roque. Itong si Bersamin. Talagang dinidepensa nila. Pero sa kabila ng pagdepensa nila, guys, ang taong bayan hindi natutulog. Alam lang lahat ng nangyayari. Di ba? Alam ng taong bayan. Kaya nga humantong sila ganyan bumagsak ang kanilang rating. Dahil dyan sa confidential fund. At sa 20 pesos na kilo ng bigas na inaasahan ng taong bababa ang presyo, kabaliktaran ang nangyari. So pagka pinabayaan nila, kaya makita natin aligaga ngayon ng gobyerno dahil nararamdaman na nila. Di ba? Hanggat hindi nila masosolusyonan yan, malayo pa ang 2028 na sinasabi, itong si Sara Duterte daw ang malakas na vice president na pwede maging presidente sa susunod pagkatapos ni Bongbong. Ang problema kay Sara din, parang wala siyang paninindigan. Kung anong ginagawa ni Marcos, yes boss lang siya ng yes boss. Walang kritisismo dahil unity team sila. Ang loyalty niya kay Marcos hindi sa taong bayan. Kaya doon din siya napupuna. Alam mo na yung head mo, yung mas mataas sa'yo, hindi na magandang ginagawa, meron na mga lapses, tuloy-tuloy pa. Kaya problema, magkasabot sila sa confidential fund. Yung 221 million galing sa office ni BBM. Kaya hindi rin kumikibuti si Sara dahil nakinabang din siya. Kaya mag-isip-isip po tayo, yan ang totoong nangyayari, yan ang damdamin ng ating mga kababayan. Kaya maging wise tayo sa susunod na election 2025. Titignan natin yung mga politiko lang o maka Pilipino. Right? So hanggang dito lamang guys. Thank you very much po.